Ang Diyos ay kasama natin. Sinasabi sa Juan chapter 1 verse 14, ang salita ay nagkatawang tao at tumahan sa gitna natin. Si Jesus, ang walang hanggang salita ng Diyos, ay naging tao upang mamuhay kasama natin. Hindi siya nanatili sa piling ng Diyos, kundi pumasok sa ating mundo upang madama ang ating mga hinagpis at mag-alok ng kanyang biyaya. Ang pagdating niya ay ang pinakamalinaw na tanda ng pag-ibig ng Diyos. Pinili niya na makiisa sa atin sa pamamagitan ng pagiging tao. Sa lumang tipan, ang presensya ng Diyos ay nasa tabernakulo. Sa bagong tipan, ang presensyang iyon ay nagkatawang tao kay Jesus. Emmanuel, na ang ibig sabihin ng kanyang pangalan ay ang Diyos ay kasama natin. Mababasa natin sa Mateo chapter 1 verse 23. Kung paanong ang Diyos ay lumakad kasama ng kanyang mga tao sa tabernakulo, siya ngayon ay kasama natin sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos ay hindi malayo, siya ay kasama natin sa pamamagitan ni Kristo. Ang pagdating niya ay nagpapakita na hindi tayo nag-iisa. Kahit ano pa man ang ating mga pagsubok, naiintindihan tayo ni Jesus at ang kanyang presensya ay nag-aalok ng kapayapaan, pag-asa at lakas. Panginoon, salamat sa pagparito mo upang manirahan sa piling namin. Tulungan kaming palaging makilala ang iyong presensya sa aming mga buhay at makatagpo ng pag-asa sa pagkaalam na ikaw ay kasama namin. Anuman ang kalagayan, naway ipakita namin ang iyong pagmamahal at ibahagi ang iyong kapayapaan sa iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen.